Oo nga po pala. Tama po ba na dito yung kanto papasok sa Sitio Pait? Hindi siya normal na tao. Sa palagay ko, nagpapanggap lang siyang manggagamot para mapagsamantalahan yung mga tao dito. Hindi ako huwad na manggagamot. At sinisiguro ko sa inyo lahat na kaya kong buhayin ng batang yan. Kapag ba narinig mo ang salitang probinsya, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Siguro gaya ko din kayo na kung hindi gustong magpahinga sa ingay ng syudad, magtatago naman sa kung anong dahilan. Nang matuklasan ko ang channel ninyo taong 2023, isinulat ko na agad ang karanasan kong ito. Naisip ko kasi na sa pamamagitan ng inyong channel, makakapagbigay babala at aral ako sa inyong mga tagapakinig na hindi lahat ng nagpapakilalang marunong, tunay na maalam, at hindi lahat ng mukhang anghel mapagkakatiwalaan. Lagi sana nating tatandaan na maging ang demonyo ay dating alagad ng Diyos at isang anghel. Itago nyo na lang po ako sa alias na Nicolas. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Doc? Hello, Doc Nico. Nasaan ka na? Kanina pa nandito yung mga barangay at pamilya ng batang namatay. Kung hindi ka raw makikipag-settle sa kanila, mapipilitan silang magsampa ng kaso. Pumunta ka din daw pala sa opisina ng CMO. Balita ko, pansamantala kang isususpindi at yung lisensya mo. Sige lang, LV. Handa na ako. May masasama pa bang balita dyan? Sabihin mo na ngayon para isahan na lang. Doc Nico. I'm sorry pero hindi ako harap sa biktima. Hindi ko kaya yung danyos na hiningin nila. Tsaka sinabi ko naman, di ba? Hindi ko alam kung saan nanggaling yung reseta na yon. Hindi ako nag-issue nun sa pamilya nila. Pero Doc, sulat kamay mo yon. At sa mismong reseta mo pa nanggaling. May pirma mo pa nga eh. Ay, sa tingin ko meron nag-set up sa akin. Na-frame up ako. Alam kong may allergy yung bata sa ganung gamot. Bakit ko re-resetahan yun? Tapos yung dosage na ibibigay masyado mataas. I'm so sorry to hear that, Doc. Pero anong plano mo ngayon? Hindi ko pa alam. Oo nga pala. Ikaw munang bahala dyan lalo na sa office ko. Welcome kang gamitin yon. Total, sigurado akong ikaw yung papalit sa akin as department head sa pediatrics. Pagbutihin mo ha. Hello Elvira, nandiyan ka pa ba? Oo Doc. Oo sige, ipapaalam ko na lang kay Direktor ang mga sinabi mo ngayon. O sige, maraming Ay nako, ano ba namang klaseng pagsubok to? Bakit biglang nagkaganito yung buhay ko? Tawagin niyo na akong duwag. Pero hindi ko talaga magawang harapin yung pamilya. Lalo na kapag umiiyak sila at sinisisi ako. Miski nga yung bata, baka hindi ko kayaning tingnan na nasa kabaong. Matagal ko na siyang pasyente at kahit papano'y napamahal na sa akin. Kung kailan naman siya tuluyang na-discharge, saka naman nagkaganon. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari. Ang sinasabi kasi ng pamilya, ako daw mismo ang nagpaabot ng reseta. Wala naman akong matandaan na nagbigay ako ng dagdag na gamot. Bago ko kasi pinirmahan yung discharged papers ng bata. Maayos na kaming nakapag-usap ng mga magulang tungkol sa gamutan na gagawin sa bahay. Malakas na boses ng konduktor ang nagpabalik sa akin sa realidad mula sa malalim na pag-iisip. Marami na ang bumaba sa terminal pa lang. Pero ang ruta ko, nasa dulong bahagi pa ng probinsyang pupuntahan ko. Muli kong hinilig ang ulo sa sandalan ng upuan at pumikit. Tama ang iniisip nyo. Tumakas ako mula sa mga responsibilidad ko.
Wala pa namang kasong na isasampa at hindi ko nahihintayin pa yon. Aaminin kong natakot ako ng mga panahong yon. Lalong hindi ako pahuhuli ng buhay at magpapakulong nang wala naman talaga akong kasalanan. Ayoko ding magsayang pa ng oras sa hearing. Dahil ultimo abogado ko, tinapat ako na malakas ang ebidensya laban sa akin at hindi malabong makulong nga ako. Siguro pride na din dahil hindi pa man ako nagtatagal sa posisyon ko bilang head department. Nagkaganito na agad. Excuse me ho, Lola. Wala po kayong kasama? Tulungan ko na po kayo sa bitbitin nyo. Tatawid ho ba kayo? Ay, oo sana. Maraming salamat ha, iho. May gentleman pa palang natitira sa panahong to, ano? Naku, bata pa po, tinuturo na po yung pagtulong sa matatanda. Ayan na ho, nakatawid na ho tayo. Oo nga po pala. Tama po ba na dito yung kanto papasok sa Sitio Pait? Ay, oo, iho. Paparoon ka ba sa amin? Oo. Tagaroon po kayo? Ay, nako. Buong buhay ko'y nandun na ako. May kamag-anakan ka ba doon? Kilala ko kasi halos lahat ng naninirahan sa sitio. Kaninong apo o anak ka ba? Wala po eh. Maniniraan lang po sana ako doon pansamantala, Lola. May pinapaupahan po bang bahay doon? Abay, tamang-tama ang napagtanungan mo. May kubo akong bakante malapit sa bahay namin. Pwede ka doon pansamantala. Dating tinirahan yun ng apo ko, kasama ang nobya niya. Kaya lang nang babae naman ang hinayupak at iniwan ang apo ko na nagdadalang tao na pala. Naku, maraming salamat ho ah. Magbabayad na lang po ako buwan-buwan. Paano ho ba pupunta doon? Maglalakad lang po ba tayo o maghihintay tayo ng sasakyan? O teka, nandyan na pala siya. Mabuti naman at dumating ka na. Ang sabi ko bago mag-alas 10 dapat narito ka na. Ano't nahuli ka ng halos 20 minutos? Pasensya ka na. Paalis na sana ako nung dumating yung buwisit na nobyo ng apo mo. Ayun na tinabol ko nga ng taga Abay halos mamuti yung talampakan sa bilis ng takbo. Tsaka sino naman tong gwapong binata na kasama mo? Ay nako. Siya, ano nang ang pangalan mo, iho? Nick na lang ho, Lola. Nick baka mo. Naghahanap kasi siya ng matutuluyan, Manuel. Papunta siya sa sitio natin. Kaya sabi ko doon na lang muna siya tumuloy sa kubo ni Noemi dati. Ganun ba? Taga Maynila ka ba, iyo? Nakakasakal na ba sa syudad kaya ka na parito? O dahil baka may tinataguan ka? Ano ka ba namang matanda ka? Ano namang klaseng tanong yan? Andeng, sabi mo sa atin siya tutuloy. Aba hindi naman siguro masama magtanong, hindi ba? Sisiguruhin mo na nating hindi siya hinahabol na masasamang loob. O di naman kaya ng batas? Iyo. Hindi mo naman mamasamain ano? Hihingi sana ako ng ID mo bago kita tanggapin sa bahay namin. Naku, wala pong problema sa akin yan, Lolo. Naintindihan ko po kayo. Ito po yung driver's license ko. Dala ko din yung mga papeles ko. May NBI na po dun tsaka police clearance. Patingin nga ako. Manuel naman, pakakalkalin mo pa siya dito. Wala akong problema yon, Lola. Nasa ibabaw lang naman yung mga gamit ko Teka ho. Pasensya ka na, iyo Minsan na kasi kaming may pinatuloy at kinupkop. Abay tinarantado lang kamo kami kalaunan. Nag-iingat lang ako. Naintindihan ko ho. Ito po, yan po yung gamit ko. Ano yung mga dala mong gamit? Di ba gamit ng doktor yan? Oo, stethoscope po, pang monitor po ng BP. Naisip ko kasi na malayo yung health center dito Doktor ka ba, iho? Hindi ho.
May alam lang po ako kung paano gumamit ng mga yan. Madali lang naman po ito matutunan. Kung hindi nyo lang ho na itatanong, mataas po talaga yung dugo ko. Yun naman pala pansariling gamit. O ano naman, Well, okay na ba yan? O siya, sige. Dito ka na lang sa kulong-kulong ko sumakay na makatipid ka naman sa pamasahe. Bihira lang kasi sasakyan na umaabot dito sa sitio namin. Masyadong malayo to eh. Sige ho. Maraming salamat ho, Lolo Manuel. Wala akong choice noon kundi mag-imbento ng white lies. Kailangan ko ng lugar kung saan wala masyadong nakakakilala sa akin. Kailangan kong huminga pansamantala. Inurasan ko ang pagbaybay namin papasok. Inabot din yon ng halos 1 oras. Napakalayo nga talaga. Hindi pa purong sementado ang daan. Yung kalahati yata na nasa bandang dulo. Rough road na. May parte ding maraming uka ang daan. Sigurado akong kapag tag-ulan, maputik doon. Bukod sa rough road at butas-butas na daan, may tinawid pa kaming mabato at matubig. Halo ang emosyon ko habang nagbabaybay kami. Masaya dahil tama ang desisyon kong doon manirahan muna. Malayo, liblib, at hindi madaling mapuntahan. Pero may takot din at pangamba dahil sa parehong dahilan. Kung magka-emergency kasi, hindi talaga basta-basta makakahingi ng tulong. Noemi, pakisamahan mo nga tong sinik sa kabilang kubo. Pauupahan daw yun ng inang mo sa kanya pansamantala. Magsisibak lang ako ng kahoy na panluto. O sige po, Tatang. Kaya lang, may mga gamit pa kasi dun si Elias eh. Aalisin ko muna at lilinisin lalo na yung papag. Baka puno na ng bukbok eh. Okay lang ba? Dito ka muna, Nick? Oo, okay lang ako dito. Kung gusto mo, tulungan na nga kita maglinis eh. Medyo malaki na kasi yung tiyan mo. Baka mapagod ka ng husto. Siguro yung sako na lang na may mga damit ang ihihingi ko ng tulong. Medyo mabigat kasi yun eh. Mga gamit ka mo yun ni Elias. Ay, diretso yan dito sa basurahan. Tapos sisigaan ko na yan. Tang, wag naman ho. May mga gamit pa siya doon na mahalaga eh. Kanina kasing bumalik, dapat ipapadala ko na yan. Hinabol mo naman ng itak. Hindi mo naman sinabi kaagad na meron pa palang gamit yung palko na yon. Mas masaya sana siyang panoorin tumakbo habang bitbit yung mabigat na sako. Ay nako, Manuel, magsiba ka na nga lang. Puro kakalokohan. Ikaw naman, iho. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Kaping bigas nga lang ito. Umiinom ka ba nun? Maraming salamat po, Lola Andeng. Oo, umiinom po ako nun. Ako, Andeng, umiinom din naman ako nun. Baka gusto mo ako alokin. Ay, oo na. Ikaw pa bang magpapahuli? Baka lang kasi nakakalimutan mo may asawa ka dito. Sus, na matandang to. Mangilabot ka nga sa iniisip mo. Napakadumi talaga niyang utak mo. Lolo talaga oh. Inatake na naman ang pagiging seloso. Halika na nga, Nick. Ihahatid na lang ni Lola yung kape mo. Ayun lang naman yung bahay eh. Hapon na kasi, baka pagdilim, mahirapan na akong maglinis doon. Wala ba kayong kuryente dito, Noemi? Tama ba ako? Noemi yung pangalan mo? Oo. Tsaka wala eh. Sobrang layo kasi nito sa main road. Napakahabang wire ang kakailanganin kung sakali. Buti sana kung may mga kabahayan sa bandang unahan. Kaso wala din. Tsaka sanay naman na kami. Tapos hindi pa magastos. Bakit? Hindi ka ba sanay na walang kuryente? Naku, wala sa akin yun, no? Hindi naman ako maselan. Tsaka bago ako pumunta dito, ina-expect ko na yun. Mabuti naman kung ganon. Hindi ka mahihirapang mag-adjust. Maliit na babae lang si Noemi. Kung hindi ako nagkakamali,
Siguro'y nasa 4'11 or 5 flat lang ang height niya. Pero kahit ganon, hindi maitatangging maganda siya. Tipikal na probinsyana dahil sa morena niyang balat. Maamo ang mukha at hindi madamot sa ngiti. Mukha din siyang mahinhin at masunurin kahit palakwento. Malumanay kasi siyang magsalita. Hindi mo rin mapaghahalataan na may problemang dinadala dahil maaliwalas ang mukha niya. Kahit mailabas ko na yung sinasabi niyang mga sako, tinulungan ko pa din siya sa paglilinis ng mga alikabok at sapot ng mga gagamba. Maayos naman ang bahay. Kahit maliit ay mukha namang matibay. Kung tutuusin, swerte na ako doon. Si tatay ang mag-isang bumuo nito nung nalaman niyang makikisama na ako kay Elias. Ayaw kasi nila ako ang makikisama sa pamilya ni Elias eh. Ang gusto nila, makilala muna yon bago ako payagang sumama ng tuluyan sa kanya. Mabuti na lang talaga nakinig ako sa kanila. Yung Elias pala, taga saan siya? Doon sa susunod na bayan pagtapos nitong sa amin. Oo nga pala. Bakit dito mo napiling manirahan, Nick? Ang totoo nga niyan. Naglista lang talaga ako ng mga random province tapos nag-mini-mini-mino mo lang ako. Tapos nung may napili na akong probinsya, saka ako naman na hinanap yung lugar na mukhang tahimik. Kagaya nitong baryo nyo. Talaga? Mukha ka kasing mayaman at may pinag-aralan eh. Sana makayanan mo ang buhay dito sa amin. Ayan, malinis na. Maiwan na muna kita ha. Tutulong naman ako kay mamang sa pag-aasikaso ng hapunan namin. Teka muna sandali. Kunin mo na din yung bayad ko sa upa para sa 1 buwan. Makadagdag man lang sa panggastos nyo. 2,000? Ang laki naman nito. Hindi naman kalakihan tong bahay na uupahan mo eh. Baka nga 500 lang to. Maganda't matibay naman tong bahay eh. May sariling kusina. May extra panlamesa at upuan. Magiging ligtas pa ako at payapa ako dito. Sige. Sasabihin ko na lang kay mamang. Yung banyo nga pala, nandun sa labas. Yung nakikita mong maliit na kubo-kubo. Tapos kapag maglalaba naman, dun lang sa ilog. Pwede ka na din dun maligo kung gusto mo. Sige. Sasama na lang ako tuwing maglalaba kayo. Okay, sige. Maiwan na kita dyan ha. Mula doon ay nakita kong inabot ni Noemi kay Lola Andeng yung pera. Nasa labas din kasi ito at kumukuha ng kahoy na sinisibak ni Lolo Manuel. Nakita ko ding nagulat siya. Maya-maya pa nga papunta na siya sa kubo ko. Marahas na lang akong napabugan ng hangin dahil mukhang ibabalik pa yata ang perang binayad ko. Itong ibinayad mo, hanggang 4 na buwan na. Tatagal ka ba ng ganun dito, iho? 500 lang po yung kubo nyo, Lola. Aba, oo. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman ho sa ganun. Sige ho, kung hanggang 4 na buwan po yan. Tatagal naman po siguro ako ng ganun. Siya, sige. Magluluto na ako ng bulanglang. Kumakain ka ba nun? Sumabay ka na lang sa amin mamayang hapunan. Bulanglang ho? Ano hong luto yan, Lola? Ginataang gulay. Pinakbet na may gata. Tapos may kapartner na pinritong tinapa. Aba, mukhang mapaparami yata yung kain ko mamaya. Siya, sige. Magpahinga ka na muna. Mamaya bago magdilim kakain na tayo. Bago magdilim? 4:30 pa lang 5 kaya sila kumakain? Ba't ang aga naman? Pansamantala ay nalimutan ko ang problema. Napagod din kasi ako sa biyahe. Nang pumikit ako ay mabilis akong nakaidlip. Hindi ko na malayan ang oras nun. Naalimpungatan lang ako dahil naiihina ako. Nagising akong may nakatabi ng kumot sa katawan ko.
May kulambo din na nakapalibot sa akin. Wala sa sarili naman akong napangiti. Madilim na ang paligid at tahimik. At paglabas ko sa kwarto, nakita ko ang nag-iisang gasera. Nasa ibabaw yon ng lamesa kung saan may tila nakatakip din na kung ano. Paglapit ko doon, nakita kong pagkain pala yon. Nasa iisang plato ang kanin, gulay at 2 pirasong tinapa. Agad naman ako malamang sikmura ko. May tubig na din kasi doon at kutsara. Hinanda na at ang gagawin ko na lang ay kakain. Kasalukuyan akong nakapamintana at naninigarilyo nang may makita akong bulto na parang lumilibot sa bahay ni na Lola Andeng. Para yung malaking aso. Dahil doon ay dali-dali kong kinuha ang flashlight sa kwarto. Pagbalik ko ay nagulat ako. Mukha na kasi yung tao na nakatuwad at parang pilit na sumisilip sa bintana na naroon. Agad ko siyang tinutukan ng flashlight. At doon ko lang napagtanto. Nahubot-hubad yon at nangingintab ang katawan. Nagawa pa nitong humarap sa gawi ko. Nabitawan ko ang hawak dahil sa takot. Paano'y kakaiba talaga ang itsura nun. Para mas madaling maintindihan ng inyong mga tagapakinig. Kung alam niyo po yung mukha ng mga tiyanak sa palabas, ganun na ganun ang mukha niya. Malaki lang siya at kasing tangkad ng isang malaking lalaki. Oh, Nick! Ito! Pinagtimpla kita ng kape. Salamat ho, Lola Manuel. Bakit nangangalumata ka yata? Imposible namang hindi ka nakatulog na maayos. Tulo pa nga yung laway mo habang umihilik Ho? Kayo ba yung naglagay ng kumot sa akin tsaka kulambo? Ako yung nagsabi na lagyan ka ng kulambo dahil malamok doon. Pero si Noemi ang gumawa noon. Hindi ko na maalam kung paano nilalagay yun Salamat po sa inyo Na-appreciate ko po yung ginagawa nyo pati yung pagtira ng pagkain para sa akin. Tsaka masarap po magluto si Lola Andeng. Si Noemi din yung nagluto nun, iyo. Ganun ho ba? Mahusay po pala siya magluto. Nako, lahat ng obligasyon para maging mabuting asawa, inaral niya. Kahit nga yung pangarap niya mag-midwife, isinantabi niya dahil sa lalaking yon. Pero wala, nagawa pa din siyang tarantaduhin. Ganun ho talaga. Wala talagang sapat sa taong hindi marunong makontento. Pero oo nga pala, may tatanong lang sana ako. Lolo Manuel, naniniwala ho ba kayo sa aswang? Aswang? Bakit mo naman natanong yan? Medyo curious lang po ako. Ang tagal na namin dito. Tumanda na kami ng ganito. Wala namang usap-usapan tukol sa mga ganyan. Ikaw ba? Naniniwala ka sa mga aswang, iyo? Hindi ko rin po alam siguro? Huwag ka mag-alala. Wala namang ganun dito. Ligtas ang baryo namin sa mga ganyan. At kung meron man paniguradong hindi siya tatagal dahil tutugisin siya ng mga lokal dito. Mabuti naman ho kung ganun. Teka nga. Ikaw ba may lahing aswang? Ho? Naku, wala ho no. Bigla mo kasing natanong Tapos ayan mukhang puyat na puyat ka. Ayun po ba? Nagising ho ako na madaling araw. Tapos nahirapan ako makatulog ulit. Namahay lang ho siguro. Mahirap talaga mag-adjust. Lalo na kung maalwan ang buhay mo sa syudad. Sigurado ka bang mananatili ka dito na 4 na buwan? Madali lang naman po matutunan yung buhay dito. Willing po akong matuto. Tatapatin na kita ngayon pa lang. Hindi pa rin kita pinagkakatiwalaan. Alam mo kasi, kayong mga taga-syudad, hindi nyo naman maiisip ang probinsya, lalo na ang ganitong klaseng lugar, kung wala kayong mabigat na dahilan.
Kung ano man yan, iho. Siguraduhin mo lang na hindi kami madadamay, ano? Nauunawaan ko ho, Lolo Manuel. Pero gusto ko lang din po sana sabihin sa inyo na hindi ko naman po ipagpipilitan yung sarili ko sa inyo. Nagpunta po kasi ako ng probinsya para makapagpahinga po yung isip ko. Sa syudad kasi, lagi ko na lang kailangan patunayan sarili ko eh. This time siguro, gusto ko nang humiga at maging ako. Hindi na siya kumibunon pero tiningnan niya ako ng medyo matagal. Hindi ko alam kung ano yung nasa mga mata niya. Kung amusement ba yon o sadyang nabastusan siya sa sinabi ko. Yun naman kasi ang totoo. Matagal na panahon akong nabuhay at majority ng oras ko ay piniplease ko palagi ang ibang tao. Pagkatapos, may tatarantado pa pala sa akin. Nakakapagod din pala ang ganong cycle ng buhay. Tanghali nang makita kong lumabas ng bahay nila si Noemi. Kakatapos ko lang maglinis nun sa palibot ng inuupahan ko. Kaya medyo pawis din ako. Napansin ko namang mukhang kakagising niya lang din nun. Nang makita niya ako, agad siyang kumaway at ngumiti. Ewan ko ba, pero nakakahawa ang abot mata niyang ngiti. At maya-maya pa, parang may kinausap siya sa loob ng bahay nila. Pagkatapos ay muling bumaling sa akin at tinawag ako. Mukhang nadamuhan mo na yung palibot ng bahay ah. Ang linis na oh. Oo. Bala ko kasi matuto magtanim ng mga halamang gamot dito. Wow, bago yun ah. Matutuwa si tatang niyan. Nga pala, sumabay ka na daw sa tanghalian namin ah. Nako, hindi ba sumusobra na ako niyan? Binigyan niyo na nga ako ng hapunan eh. Tapos almusal. Ngayon naman tanghalian. Masanay ka na, ganyan talaga si Mamang. Wala naman sa amin yun eh. Salamat ah. Oo nga pala, kagigising mo lang? Oo eh. Hindi kasi agad ako nakatulog kagabi. Ewan ko ba, ang init ng pakiramdam ko. Tapos panay pa yung tigas ng tiyan ko. Hindi ko nga alam kung anong pwesto ang gagawin ko eh. Gusto ko nga buksan na lang yung bintana para may pumasok na hangin. Hindi, wag. Wag na wag niyong bubuksan yung bintana niyo. Aha? Bakit naman hindi? Safe naman dito sa amin. May problema ba, Nick? Basta wag. Nagpa-check up ka na ba sa health center? Baka kasi napaano na pala si baby kaya panay ang tigas niyan. Hindi matatagtag lang kasi ako sa biyahe. Baka lalong kung mapano tong bata sa tiyan ko kapag nagkataon. Alam mo naman yung daan palabas at pabalik dito, di ba? Tapos pagdating sa kanto, medyo malayo pa yung barangay. Bukod dun, mainit pa. Ay nako, iisipin ko palang napapagod na ako eh. Nakahanda na ang hapag. Pumasok na kayo dito nang makakain na habang mainit pa ang mga pagkain. Tara na, nagugutom na kami ni baby. Nahihiyaman ay kinapalan ko na ang mukhang sumalo sa kanila. Doon ay mas naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Napatunayan ko rin na maasikaso at maalaga ang maglola. Kitang-kita ko kasi sa kinang ng mga mata ni Lolo Manuel habang inaasikaso siya ni Lola Andeng at Noemi. Bilang lalaki, sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng inggit. Galing ako kina paring Atong kanina. Yung bagong salta na malapit sa kanila. Mahusay daw pala yung manggagamot. Napagaling daw yung dumayo pa dito sa ating may sakit. Talaga? May dumayo dito para hanapin siya. Hindi ba't bagong salta lang? Paano nalaman kung nasaan siya? Yun nga din yung tanong ko sa kanila eh. Ang sabi naman yung kaibigan pala nung may sakit, dating kliyente nung Lawin kaya nabisuhan ko sa siya lilipat. Aba maigi naman pala at may napadpad na albularyo dito sa atin ano? Kahit papano'y may malalapitan ng mga tao. Go, Andeng!
Kaya tagal na natin nabubuhay dito. Wala naman tayong albularyo o manggagamot na kilala. Pero tumanda pa din naman tayo walang sakit, di ba? Ano bang sinasabi mong walang sakit? Eto nga't parehas ng nananakit ang mga tuhod at kasukasuan natin. Okay lang yan. Natural lang yan dahil may edad na tayo. Ang importante nadadaan pa rin yan sa hilot at romansa. Ay nako, Diyos ko po. Umandar na naman yung pagkamanyak mo. Pagpasensyahan na ninyo ano. Siguro'y nabulag na itong matandang ito at hindi napansing may iba kaming kasama dito. Sus! Alam na nila yung mga tungkol sa bagay na yan. Ayun nga't ang laki na ng ebidensya ng apo mo. Tsaka ito naman si Nick. Imposible namang wala karanasan niya sa babae. Manuelito, ito ang kanin. Isaksak mo ng isaksak dyan sa bibig mo nang matahimik at mabusog ka. Abay nalipat na yata yung ulo sa pagitan ng mga hita mo dyan sa ulo mo sa taas ah. Abay tignan mo yan. Nagagalit sa bastos na bunganga ako kahit normal lang naman yung sinasabi ko. Pero yung bibig niya mapag-invento kung ano nung kapastusan hindi niya nakikita. Nako Noemi, isama mo nga simbahan ton lola mo. Pamumugin mo ng holy water. Pigil na pigil ko ang matawa ng malakas noon. Halos masamid na nga ako sa usapan nila. Noon lang kasi ako nakasaksi ng dalawang matandang nagsasagutan sa harapan ko. Patapos na din naman kaming kumain noon. At nang tingnan ko si Noemi, naiiling na lang siya na natatawa din. Hindi ko tuloy alam kung mamamangha ba ako o ano. Mukhang seryoso kasi silang nag-aaway. Pumagitna na lang si Noemi kaya natapos din. Bukod sa tiyan, nabusog din ang tenga ko at masaya pati puso ko. Nakakagaan naman kasi ng pakiramdam ng katatapos lang na eksena sa loob ng bahay nila Noemi. Pero sa kabila ng mga kaganapan doon, hindi pa rin nawala sa isip ko yung balita tungkol sa albularyo. Wala pa man ay nagdududa na ako. Medyo nasaktan din ako sa parte na kahit ako ang rehistradong doktor, hindi ako makatulong sa kanila dahil sa isyu ko. Natatakot naman akong ipaalam ang kakayahan ko dahil ayoko munang maungkat ang unang dahilan kung bakit ako napadpa doon. Seryoso ka? Gusto mong makita yung albularyo? Bakit? May dinaramdam ka ba? Oo, masakit yung likod ko. Para may tumutusok-tusok. Tumatagos pa nga hanggang sa dibdib ko Naku, baka kung ano na yan. Dapat siguro magpatingin ka nga kay Lawin. Gusto mo samahan kita? Ayos lang ba sa'yo? Oo naman. Teka, magpapaalam muna ako kina lolo't lola. O ano, tara na? Hindi ka ba magpapalit muna? Ha? Bakit? May problema ba sa suot ko? Wala naman. Kung nasa bahay ka, ayos lang yung bestida. Pero... Okay. Gets ko na. Magsusot na lang ako ng pajama sa ilalim. Okay na ba yon? Okay, sige. Oo, sige. Diyan ka lang sandali Hintayin mo ako. Lagpas tuhod naman yung suot niyang bestida. Yun nga lang, hindi talaga ako komportable na isama siya na nakasuot lang ng ganon. May pagkakataon kasi na humahangin at doon nahahantad ang makinis niyang mga binti. At paglabas niya ulit, tuluyan na akong napangiti. Naka-jacket na kasi siya at pajama. Halos balot na balot naman ang buong katawan. Sigurado ka bang yan yung susuot mo? Tanghaling tapat Ang gulo mo Pero okay na yan. Tara na. Nagpatiuna na siya sa paglalakad. Sa suot niyang yon, hindi mahahalatang buntis siya dahil makapal at malaki yung jacket. Isinuot niya pa yung hoodie nun at panay ang post sa daan na akala mo ay isang gangster. Doon ko napagtanto, nagkamali ako ng husga sa kanya.
hindi siya mahinhin kumilos. Ang totoo, maliksi siya. Kumbaga sa bata, matatawag mong bibo. Oh, kayong bagong dating, mauna na kayo. Nararamdaman kong may mabigat kayong dinadala. Ano may paglilingkod ko sa inyo? Naku, hindi po ako. Ito pong kasama ko, may isasangguni sana. Ganun ba? Walang problema yon. Pero sasabihin ko na din sa inyo na hindi normal yung kalagayan na dinadala mo. Ha? Teka, ano pong sinasabi nyo? Paano mo nalaman? Noemi, halika muna dito. Kailangan ko mahawakan ng tiyan mo para maramdaman ko siya. Halika! Teka lang. Pasensya ka na ha. Pero kabilin-bilin na kasi ng lolo't lola namin na hindi pwedeng mahawakan na kahit sino yung tiyan niya. Sana maintindihan mo ha. Saka kung pwede, ako na lang yung bigyan mo ng gamot. Yung gamot sana para sa kirot. May parang tumutusok-tusok kasi sa likod ko eh. Tumatagos yung sakit hanggang dibdib ko. Ay, kinukulam ka dahil sa pagiging pakilimero at bida-bida mo. Kung hindi ka matututo, baka ikamatay mo pa yan. Naku, totoo ba yan? Nakakatakot naman pala. Ano ba dapat kong gawin? Alam mo kasi, hindi ko alam kung matutulungan kita. Mga natural lang nakaramdaman kasi yung kaya kong gamutin at hindi yung sinasadyang ilagay sa katawan ng tao. Kahit sana ano, huwag kang mag-alala. Magbabayad naman ako eh. O siya, sige. Susubukan ko yung magagawa ko mamaya. Ipag-oorasyon kita. Naku, maraming salamat ha. Tatanawin ko malaking utang na loob yan. Yung unang pabayad pala, ipapaabot ko na lang kay Lolo Manuel ha. Nasa bahay kasi yung pera ko eh. Tsaka hindi na rin pala kami magtatagal. Salamat ulit ha. Hindi pa nakakakibo yung huwad na manggagamot. Niyakag ko na kaagad paalis nun si Noemi. Oo, huwad nga. Yun agad ang napansin ko sa simula pa lang. Bumabase kasi siya sa mga isinasagot ng pasyente sa kanya. Sa aming mga doktor, malaking bagay ang pagsasabi ng mga pinagdaraanan o dinaramdam para magkaideya kami sa maaring sakit ng pasyente. Kinukumpirma na lang yon ng mga pisikal na pagsusuri at mga laboratories. Parang ganun lang din ang nagpapakilalang manggagamot na yon. Nang huhula siya ng karamdaman, sa kanya kukumbensihing mapapagaling niya ang mga ito. Paano mo ipapaliwanag yung napagaling niyang dumayo pa dito? Kung huwad siya o nagpapanggap lang, saan na hindi gumaling yung tao? Bulag daw, di ba? Hindi kita ba inipilit maniwala sa akin, Noemi? Gusto lang kitang balaan dahil sa syudad, nagkalat yung mga tulad ni Lawin. Lalo na sa simbahan ng Quiapo. Sobrang dami nila dun. Karamihan pa nga para patunayan na kunwari may kakayanan sila manggamot. Kumukuha sila ng mga makakasabwat. Magpapanggap na may sakit tapos wala naman talaga. O sige, sabihin na nating totoo na huwad nga siya. Paano yung mga gumaling na taga rito sa amin? Kasabot niya pa rin ba yun? Pwedeng hindi. Pero yung isip nila, nakaset na sa sinabi niya na mapapagaling niya sila. Tsaka alam mo ba kung ano yung pinaniniwalaan mo? Nangyayari yun sa realidad. Ganun kalakas yung isip natin. At madalas, yan yung ginagamit ng mga mapagsamantalang tao. Hindi ba ang mahalaga lang naman gumaling ang may sakit? Kaya huwad pa siya o ano, ang importante, nakakapagbigay siya ng pag-asa sa mga kababaryo naming matatanda. O di kaya may sakit na laging laman ng isip mamamatay na lang sila na hindi nakakaranas magamot. Yung sinabi mo ba kaninang nararamdaman mo, totoo ba yun o gawa-gawa mo lang? Totoo yun. Pero alam ko naman kung ano to. Sinusubukan ko lang yun. Narinig mo naman di ba? Nasabi niya baka nakulam daw ako. Alam ko namang sinabi niya lang yun dahil pinigilan ko siyang hawakan yung tiyan mo eh. Tsaka sino naman yung gagawa sa akin nun sa Maynila kung sakali? At isa pa yan,
May sinasabi siya tungkol sa baby ko pero pinigil mo. Paano kung may mali nga sa anak ko? Magagamot mo ba? Pinoprotektahan lang kita at baby mo, Noemi. Kaya kong protektahan ng sarili ko at ang anak ko. Kapag kailangan ko ng tulong mula sa ibang tao, nagsasabi naman ako eh. Ayoko kasi ng pinangungunahan ako. Hindi na ako nakakibunon. Parang may nasaring siya sa pagkatao ko. Nabigla na lang nagpabagsak ng enerhiya ko. Sasabihin ko pa sana sa kanya yung bagay na napansin ko dun sa lawin. Pero dahil ramdam ko na parang mukha na akong kontrabida sa paningin niya, hindi ko na tinuloy. Yung katotohanan nga lang na sinasabi ko kanina, pwedeng hindi niya pinaniwalaan. Yung tungkol pa kaya sa nilalang na nakita kong lumibot sa bahay nila nung nagdaang gabi. Dahil nauna na din siya sa paglalakad, binagalan ko na lang ang mga hakbang ko. Masyado yata akong naging mabilis sa mga bagay-bagay. Kung bakit naman kasi sa loob lang ng wala pang 24 oras, naging magaan na ang loob ko sa kanila. Pakiramdam ko, ganun na kami katagal magkakilala. Ipinilig ko ang ulo sa naiisip. Kinalma ang sarili at pinuno ng hangin ang dibdib. At marahas din yung ibinuga kalaunan. Mahilig ka pala magbasa. Tungkol saan naman yan? Mga herbal medicine ho. Kung paano po mag-alaga sa bakuran. Talaga? Abay taman-tama yan. Kung hindi mo na itatanong mayaman yung lupa dito. Kaya nga po pansin ko ang bilis tumubo ng mga damo dito. Tsaka kapag po pala pupunta si Lola Andeng sa bayan, sasama po ako para makabili ng pananim. Nako, 1 beses lang sa 1 buwan yan kung gumawi sa bayan. Kailangan hindi pa nag-uulan. Ayos lang ho yun. Pakisabihan na lang ho ako kung magagawi siya doon. O nga po pala, pwede po bang makiabot nito kay Lawin? Sabi niya kasi oorasyon na niya yung nangyayari sa akin para gumaling ako. Nako iho, ayoko mo nang gumawi doon. At panigurado mayayaya na naman nila ako sa inuman. Baka marinig mo magwala yung Lola Andeng mo. Nako, parang hindi tumanda yan. Armalite pa din yung bunganga niyan. Nako, delikado nga ho. Sige po, ako na lang. Saan ho ba banda yung bahay niya? Para maihatid ko naman ng personal yung bayad. Nag-iisa ang kubo niya doon sa kabilang bukirin. Makikita mo naman agad yon. Dahil isa lang ang bahay doon na napapalibutan ng maraming puno. Sa pagkakaalam ko ginawa siyang bantay sa sakahan nila kagawad. Ganun ho ba? Doon po yung daan? Oo, baybayin mo lang yan. Paglabas mo dyan kumaliwa ka tapos dire-diretso na. Teka nga pala. Ano nga daw pala yung sakit mo? Kinuwento ko sa kanya ang buong pangyayari. Pagkatapos ay tiningnan ko muna ang magiging reaksyon niya. Saka lang ako magpapatuloy sa hinala ko kapag naramdaman kong sa akin siya pumapanig. Malaking bagay sa akin na nakahiligan kong side hobby noong college ang pagbabasa ng mga comics. Madalas akong makainkwentro ng horror stories doon at kadalasan ay may aswangan din. Matagal na yon, pero naaalala ko pa naman yung mga detalye kung paano nalalamang may aswang sa paligid o kung aswang ba ang isang tao at ano ang mga pangontra sa kanila. Hindi ko naman inakalang totoo pala ang mga yon at magagamit ko ang mga nabasa ko sa lugar na yon. Kung sinubukan niya haplusin yung tiyan ni Noemi, paniguradong hindi niya lang yung basta papakiramdaman. Hindi naman siya midwife o nagpapaanak talaga, hindi ba? Anong alam niya sa mga nagbubuntis? Yun na nga rin ho yung iniisip ko, Lolo Manuel. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi niya naman po nagawang hawakan si Noemi. Napigilan ko po kagad. Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat sa pagprotekta sa apo ko Wala ho yun. Basta pag-ingatin niyo lang po palagi si Noemi.
Tsaka hanggat maaari, huwag din bubuksan yung bintana sa kwarto niya. Salamat sa pag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Alam mo, iba din talaga yung pakiramdam ko sa lawin na yun eh. Lagi ba naman nakashade na itim? Ano ba yon? Bulag ba yon? Ang hirap makipag-usap sa taong hindi mo nakikita yung mata. Ayaw magpakilala. Sigurado ako na may nililihim yung isang yon. Isa sa ikinamangha ko kay Lolo Manuel. Kahit madalas ay binabara niya ako, yun ay hindi siya tulad ng ibang lokal na mabilis mong mapapaniwala. Kahit yata magpunta siya sa Maynila, hindi siya basta-basta mabubudol doon. Kinabukasan, lihim akong nagmasid sa panggagamot ni Lawin. Isang malawak na bakuran ng lokal doon ang pwesto kung saan siya nanggagamot. Mas malapit kasi yon sa mga kabahayan. Doon pa lang, marami na akong napansing kakaiba sa kilos niya. At kinagabihan nga nun, nagpa siya akong personal na puntahan yung bahay ni Lawin. Ang totoo, dahilan na lang na magbibigay ako ng bayad sa panggagamot niya kuno sa kulam ko. Malakas kasi ang kutob ko na may malalaman pa ako pag pumunta ako sa bahay niya. Ang bango talaga lalo na't galing sa dalaga. Di na ako makapaghintay na makakatikim ako ng puro at sariwa. Di bale, konting araw na lang at matitikman ko na din siya. Anong ginagawa niya? Teka, tama ba yung nakikita ko? Lang may bahid ng dugo? Yun yung dinidilaan niya? Hindi kaya napkin yun na babae? Walang niya, nababaliw na siya. Pero bakit gano'ng kahaba yung dila niya? Naku, hindi kaya siya yung nilalang na nakita ko nung nagdaang gabi? Sino nandyan? Naamoy kita ha? Naririnig ko yung malakas na kalabog ng puso mo. Sigurado ako natatakot ka na't kinakabahan. Lumabas ka dyan! Magpakita ka sa akin! Pag-uusapan natin to! Bago niya ako tuluyang makita, nakaakyat na ako ng tuluyan sa itaas ng puno malapit sa bahay niya. Halos hindi na ako humihinga nun. Mabuti na lang at madilim ang langit. Wala ding buwan kaya nagawa akong ikubli ng makakapal na dahon. Nang tumingala siya at tumitig sa gawing kinaroroonan ko, nakita ko pang umilaw ng kulay pula ang mga mata niya. Kasunod nun ay ngumisi siya. Lumitaw ang matatalas niyang ngipin at parang nakikita niya ako. Lawin? Lawin, nandiyan ka ba? Mang Manuel? Kayo ho pala. Anong atin? At napadpad pa kayo dito ng gabing-gabi? Nako, pasensya ka na. Naabala ba kita? Medyo. May naligaw po kasi yatang pusa dito sa bakuran ko. Alam niyo namang ayoko ng pusa eh. Bakit ho ba? Yung apo ko kasi si Noemi. Sumasakit yung tiyan niya. Maaari mo ba siya matignan? Yung apo niyo humbuntis? Abay oo naman ho. Nasaan po ba siya? Nasa bahay kasama ng asawa ko. Tara na, baka mapaano pa yon. Oo, sige ho. Nakita ko pang palihim akong sinulyapan ni Lolo Manuel saka siya sumenyas na bumaba na ako at umuwi. Nakaramdam ako ng guilt. Ginamit niya pa yata si Noemi para lang mailigtas ako. Nang masigurong wala na sila, bumaba na din ako. Sa likod ng bahay ako tuluyang bumagsak dahil nagpadulas na lang ako noon mula sa bubungan ng bahay ni Lawin. Pagtayo ko, sinalubong naman ako ng mahihina pero galit na angil ng kung anong nilalang. Mula sa tila maliit na kulungan, ilang pares ng mapupulang mata ang nasilayan ko. Parang mga kuneho yon, pero umaangil at nanlilisik ang mga mata. Dumiretso ko sa bahay nang hindi gumagawa ng ingay.
Kita ko mula sa labas na kinakausap ng mag-asawa si Lawin at nakatalikod naman yon sa gawi ko. Pagpasok sa bahay, agad akong nagbihis dahil puro putik ang suot kong short nun. Saka pa lang ako nakahinga ng maayos. Ano ba kasi pumasok sa utak mo't nanilip ka sa bahay ni Lawin? Alam mo ba kung gaano nag-alala si Tatang sa'yo? Magbabayad lang naman sana ako noon. Kaso, nasilip ko siyang dinidilaan yung ewan ko. Nick, ano ba? Ano pa bang dapat mong ilihim sa amin? Pati ako, muntik nang mapahama kagabi. Mabuti na lang nagawa akong proteksyon ng yung tiyan ko. Nilagyan ko ng makapal na unan sa ibabaw kaya hindi niya direktang nahawakan. Hindi ka naman kasi maniniwala kahit sabihin ko Pero salamat sa ginawa ni Lolo Manuel. Salamat sa ginawa niyo. Una't huli na yon, Nick. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano yung nakita mo sa bahay niya. May dinidilaan siyang tela na may dugo. Hindi ko nga alam kung ano yun Medyo mahaba. Basta, hindi siya normal na tao. Sa palagay ko, nagpapanggap lang siyang manggagamot para mapagsamantalahan yung mga tao dito. Kung sa palagay mo hindi siya normal na tao, ano siya? Siguro aswang? Sinabi ko din sa kanya yung nakita ko nung unang gabi ko doon. Tahimik lang naman siya at parang nag-iisip ng malalim. Sa palagay ko naman, kinoconsider niya na ang mga sinasabi ko noon. Nang bigla na lang humahangos na dumating si Lola Andeng. Kahit may edad na ay nagagawa pa din talaga nitong makatakbo ng mabilis. Oh, Mamang! Ano't parang hinahabol kayo ng pinagkakautangan nyo? Sira ulo kang bata ka. Nag-aalala na nga ako sa iyo'y nagagawa mo pa akong lokohin. Kumusta ka naman ba? Okay ka lang ba? Ang tiyan mo, hindi naman ba sumasakit? Ayos lang naman po ako, Mang. Teka nga lang ho. Huminahon ho muna kayo. Ano po bang problema? Si Tere, yung anak ni Kapitan. Hindi ba't buntis din yon at nauna lang ng ilang buwan sa'yo? Oo, mga 2 buwan siguro. Bakit ho ba? Anong kinalaman nun at hingal na hingal po kayo? Abay, kagabi daw bigla na lang sumasakit ang tiyan. Ngayong umaga'y pinatawag si Lawin para sana tingnan ang magagawa kung magagamot ba. Ang nangyari, nakunan daw. Bigla na lang lumabas yung sanggol. At ang nakakapagtaka dun halos durog daw yung buto ng sanggol. Hindi nga po, Mang. Kumusta po siya ngayon? Yung baby niya, nasa na? Hindi rin ako sigurado. Narinig ko lang na hinimatay daw si Tere. Tapos yung sanggol daw dinala na daw ni Lawin para ipagdasal at ibaon. Nagkakaunawaan kaming nagkatingin ni Noemi. Nakita ko ang pagdaan ng takot sa mga mata niya. Maging ako, napuno ng pagdududa at pangamba. Saka namang dating ni Lolo Manuel galing sa kung saan. May bitbit siyang troso noon na marahil ay gagawing panggatong. Pumayag ho si Kapitan na dalhin yung apo niya ng ganun-ganun lang? Pumayag naman daw si Kapitan na dalhin yung pitos. Dahil ang inaalala niya kapag nagisingan pa yun ang anak niya doon at makita na ganun ang itsura, lalo lang magdadalamhati. Paano kaya nangyaring halos durog na yung sanggol? Pwede bang mangyari yun? Imposible ho yun, Lola Andeng. Protektado po ang sanggol sa loob ng matres ng kanyang ina. May tubig hong pumoprotekta sa kanya. Kahit madulas po yung nanay niya, hindi siya pwedeng madurog lalo na yung mga buto niya. Sobrang imposible ho nun. Diyos ko, ano kayang nangyari doon? Kaya ikaw, Noemi, pumirimis ka dito sa bahay. Ay nako, Diyos ko. Sino nadurog yung buto? Ano bang pinagchichismisan niyo dyan at ganito kaaga? At hindi niyo magawang pumasok man lang ng bahay? Abay, hindi yun chismis, ano?
Nakita ko mismo. Nakalagay sa box yung sanggol eh. Yun na pala yun. Kaya akala ko nga kung ano lang. Dahil nga sa mga ganung ganap sa sityo, halos makalimutan ko na yung problema ko. Para bang nagkaroon ng purpose ang buhay ko doon. O sadyang ugali ko ng tumulong sa kapwa ko. Lalo na sa larangan ng medisina. Natural kasi akong competitive. Pero hindi tulad ng iba. Hindi ako vocal. Tahimik lang akong lumalaban hanggang sa magugulat na lang sila. Ako na pala ang pinaka the best. Gaya na lang ng nangyari sa akin bago ako naging head sa malaking ospital na yon. Kaya nga rin siguro hindi pa man nangangalahating taon may nag-frame up na sa akin. Hindi siguro nila inakala na may mga achievements na akong higit sa inaakala nila. Anong sabi mo? Pupuntahan mo na naman siya sa bahay niya? Hindi ka ba talaga nadadala? May kailangan pa kasi akong gawin doon. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat na ako. Hindi na ako pupunta doon sa lugar na mahirapan ako makatakas kung sakali man. Saka sinet up ko na kanina yung gagawin ko nung nanggagamot siya dyan sa kabila. Mabuti na lang walang nakakita sa akin. Inapahamak mo lang yung sarili mo, Nick. Hindi na matutuwa sa'yo si tatang nito. Baka palayasin ka na nun. Pinapahamak mo na din kami. Basta kahit anong mangyari, huwag na kayo susunod dun ha. Magtiwala kayo sa akin. Kaya ko to. Pero hindi ka namin pwedeng pabayaan. Dito ka nakatira sa amin. Basta, saglit lang to. Walang nagawa si Noemi nang maglakad na ako paalis. Puro itim ang suot ko noon. Nang sa gayon ay hindi ako agad makita sa dilim. Sigurado ako na may matutuklasan pa ako ngayong gabi. At hindi nga ako nagkamali. Matapos kong ilagay sa kulungan ng mga kuneho yung ginawa kong panlason kanina, dumiretso naman ako sa maliit na butas na ginawa ko. Unang silip ko pa lang ay halos mapasigaw na ako. Wala kasi doon yung lawin na kilala ko. Bagkus sa isang kalbo. Maitim ang balat. Nalalaking mata at bunganga ang naroon. Tila straw ang mahaba niyang dila na sumisip-sip sa bawat laman ng sanggol na nasa karton. Kahit sukang-suka na, hindi ko magawang umalis. Pinanood ko talaga siya hanggang sa matapos siya sa ginagawa niya at magbalik ulit sa itsura ni Lawin. Noon ay nasiguro ko na may nananahang kakaibang nilalang sa lugar na yon at ginagamit ang pagiging ignorante ng mga tao doon para mamuhay sa kasaganaan. Bago umuwi ay nasiguro ko namang wala ng buhay yung maliliit na kuneho sa kulungan. Sa tapang ba naman ng lason na nilagay ko doon, hindi talaga sila mabubuhay. May pakiramdam kasi ako na inaalagaan ni Lawi ng mga yon para makapaminsala din sa sityo. Hindi yun mga normal na kuneho lang. Oh, ba't nandito ka pa? Gabi na, baka mapaano ka pa. Hindi kasi ako mapakali eh. Nag-aalala ako sa'yo. Buti naman, umuwi ka na. Mamaya lang, lalabas na yun si Tatang. Tama ang hinala ko, Noemi. Hindi siya tao. Anong gagawin natin? Paano natin mapapaniwala ang mga tao dito? Mukhang paniwalang-paniwala na sila sa lalaking yun. Kikilos muna tayo ng palihim. Hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin. Basta ikaw, mag-iingat ka sa kanya. Hindi mo na ako kailangang paalalahanan. Alam ko nang gagawin ko. Naku, uulan pa yata. Ang lakas ng kulog at kidlat na yun. Narinig mo yun? Hoy, kayong dalawa! Pumasok na kayo at may kakaibang tunog na ako narinig. Lalo ka na, Apo. Halika na dito. Opo, nandiyan na po, Tatang. Pumasok ka na doon, Nick. Hinintay ko munang makapasok si Noemi noon bago ako tumakbo sa bahay ko. Doon ay matyaga akong nagbantay sa bintana habang nagpaplano ng gagawin.
Kailangan kong mapatunayan na hindi tunay na manggagamot si Lawin. Kung gagamitin ko lang ang kaalaman ko, siguradong madali lang ang lahat. Pero bukod sa kulang ako sa mga kagamitan, wala din namang mga gamot na maibibigay sa mga tao. Hanggang sa napapitlag na naman ako dahil sa alulong na humahalo sa lakas ng ulan. Hindi yun basta aso lang. Masyadong malakas at mahaba ang tinig na yon kumpara sa mga normal na aso. Maya-maya pa, may nakita na akong parang dambuhalang palaka na patalon-talon sa paligid. Ang lalaki ng talunon, kasing taas ng mga bahay. Kung hindi matalas ang paningin ko sa dilim, malamang hindi ko yun basta mapapansin. Maliksi kasi ang kilos noon at mabilis din. Napagtanto kong nagwangis halimaw na naman siya at tila may hinahanap na kung ano. Dahil doon, kaya dali-dali kong isinara ang bintana at nilock. Napangisi ako dahil alam kong naisahan ko na siya. Kilala ko na kasi ang pagkatao niya. Habang ako, hindi niya man lang kilala kahit sa muka. Pagkatapos ko kayong bigyan ng pag-asa sa mga karamdaman nyo, ito pang ikaganti nyo sa akin, ang palihim na lasunin yung mga alaga ko. Sino may gawa nito? Umamin na baka sakaling mapatawad ko pa yan. Kung gayon, walang gustong umako ha. Sige, dahil sa nangyari, 1 buwan akong hindi manggagamot at hindi rin ako mamibigay ng libreng gamot para sa lahat. Napangisi ako at saka nagpa siyang umalis na. Naiiling ako na natatawa. Talaga nga palang gusto niyang kontrolin ng mga tao sa lugar na yon. Masasabi kong matalino siyang uri ng aswang dahil naisipan niyang gawin ang bagay na yon. Yun nga lang, malas pa din siya dahil nataong naroon din ako. At biglang may puso na ako sa pagbibigay serbisyo sa mamamayan. Hindi ko talaga makontrol ang sarili ko na makialam. May nakukuha kasi akong satisfaction doon na hindi ko nakukuha sa kahit na anong bagay. Aarkilahin mo ka mo? Ibig mo sabihin, ikaw na lang yung pupunta sa bayan? Kaya mo ba? Okay lang naman po sa akin. Kaya ko naman humawak ng ganyang motor. Pero kung gusto niyo pong sumama, mas okay po dahil ang haba din kasi ng biyahe. Masaya po ako na may makakausap ako. Tamang-tama. Kailangan ko na din mamili ng fertilizer, tsaka pamuksa sa mga peste. Ano bang sadya mo sa bayan? Maghanap po ako ng mga maitatanim na halaman. Yun naman pala Tama-tama. Sandali lang ha. Magsasabi lang ako kay Andeng Alam mo naman yung matandang yon. Saglit lang ako mawala sa paningin Hindi na magkanda-ugaga na hanapin ako. Ang akala yata may papatol pa sa tulad kong kulubot na. May ilang minuto ding nagtagal si Lolo Manuel sa loob ng bahay nila. At paglabas niya, nakabihis na din siya. Pormado pa nga kahit sa palengke lang naman ang punta namin. Nakapantalon at sapatos na para bang ang pagpunta sa bayan ay isang mahabang biyahe na din para sa kanya. Maayos naman ang naging biyahe namin. Nakabili na ako ng mga aalagaan kong halamang gamot. Sinamahan ko na din yon ng iba't ibang binhi ng gulay na madali lang padamihin. Hanggang nang pauwi na kami, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kasunod nun ay na-flat ang isang gulong namin. At ang ending, binaklas namin yon. Saka ako dinala sa vulcanizing shop. Madilim na nang baybayin namin ang daanan pabalik sa sitio. Anong meron? Bakit ang daming tao kinakapitan? Partida ha? Maulan pa yan. Parang may kumusyon Lolo Manuel. Hintuan ba natin? Oo, pero sandali lang. Magtatanong na lang tayo kasi gabi na din. Si Andeng at Noemi wala kasama doon. Kaya nga Padi, ano meron? Bakit nagkakagulo dito?
Ang lakas pa ng ulan, no? Hindi ninyo alintana, ano? Basta makasilip lang sa eksena. Isang matabang lalaki ang tumugon at nagsabing natagpuan daw yung anak ni Kapitan sa kwarto nito. Wala nang buhay at naninigas. Kaya sila nagkakagulo dahil yung katulong na nakakita. Nagtatakbo daw palabas dahil sa trauma. Sinasabi na naabutan nitong may nilalang na nakakubabaw sa kawawang babae. At kitang-kita daw nito kung paanong yung mahabang dila nung nilalang. Nakapasak din sa nakangangang bunganga ng anak ni Kapitan na doon ay tila may hinihigop. Lo, umuwi na ho tayo. Mabuti pa nga ano. Tara na. Diyos ko. Ano bang klaseng sumpa yung bumalo sa sityo na ito? At anak pa talaga ni Kapitan yung una niyang biniktima. Wala ho ba kayong pinagdududahan dito, Lolo Manuel? Dalawa lang naman yung naging bagong salta at tayo dito sa amin eh. Sigurado akong hindi ikaw yon. Dahil kasama nga kita, di ba? Silawin ho ba yung isa? Matagal lang may kakaiba sa batang yon. Masyadong malakas ang negatibong enerhiya mula sa kanya. Kaya nga hindi ko pinangarap na mahawakan ako nung taong yun eh. Si Anding lang naman yung mapilit na maniwala sa kakayanan nun at gumamit ng mga gamot na binibigay. Tama po kayo, Lolo. Nakita ko na siya magpalit anyo dun mismo sa bahay niya eh. Kinain niya yung sanggol ng anak ni Kapitan. Yung sinasabi niya namang mga alaga niya nung nakaraan na nilason, hindi yun mga normal na kuneho. May kakaiba ho sa kanila. Ikaw ba yung may gawa ng pagkalason sa mga yon? Oo, at uunti-untiin ko siya, Lolo. Hanggang siya na mismo yung maglantad sa sarili niya sa publiko. Mahirap po kasing papaniwalaan yung mga taga-sityo eh, lalo na't mahal na mahal nila si Lawin. Naniniwala na ako ngayon na tama-tama ang pagdating mo sa baryong ito, Nick. Pinadala ka talaga dito sa baryo namin. Nang sa gayon hindi kami tuluyang malunod sa kabaliwan ng animal na yon. Iisa-isahin pa yata kaming gagawing pagkain. Oo nga ho eh. Oh, nandito na po tayo, Lo. Tulungan ko muna kayo magbaba ng mga pinamili natin. Oo, doon na lang muna sa tapat ng bahay. Hindi yan mababasa ng husto doon. Andeng! Naime! Pahingi naman ako ng tuyong tuwalya. Tapos pagtimpla niyo na rin kami ng kape. Abay, nanginginig na yung kalamnan ko sa pagkababad sa ulan. Maging ako man ay nanginginig na sa lamig nun. Pero hindi naman pwedeng hayaang mababa din ang mga halaman. Tsinaga ko talaga yung i-organize muna sa harapan ng bahay nila Lolo. Parang maliit na balcony kasi doon at nagkasya naman lahat ng pinamili namin. Kinabukasan naman, sinimulan ko ng lihim na magbahay-bahay. Chine-check up sila nang hindi nila nalalaman. At pagkatapos ay saka ko sinasuggest yung herbal na gamot base sa librong nabasa ko. Ang ilan naman kasi doon, nasa bakuran lang din nila. Ang totoo, pwede akong mamili ng gamot kahit saan. Doktor ako at kaya kong gumawa ng reseta. Pero nung mga panahong yon, takot talaga akong maungkat ang issue tungkol sa akin. Sa isip ko noon, baka kadikit na ng pangalan ko bilang doktor ang issue ng pagkamatay ng pasyente ko. Ang galing pala talaga nung gamot na binigay mo dun sa bata, no? Halos dumudugo na yung ilong at tenga. Ngayon, tignan mo. Ang lakas niya na. Nakakatakbo na ulit. Ilang araw lang yun Mabisa talaga yung katas ng dahon ng lalaking papaya sa may dengue, Noemi. Mabilis kasing naibabalik nun yung platelet count sa katawan ng taong may dengue. Tsaka napapalakas din nito yung immune system. Sa libro mo ba yan nalaman? Pwede ko bang mahiram yun kahit minsan? Maglilista lang ako ng mga mahahalagang halamang gamot. Nasa paligid lang pala namin kung kani-kanino patuloy naniwala yung mga tao dito. Oo naman, sa'yo na yun. Alam ko naman yung laman nun Ilang beses ko na yung nabasa. Talaga? Sigurado ka sa ulo mo na?
Ang kapal nun ah. Araw-araw ko lang binabasa yun bago matulog. Sa ganun paraan, kahit hindi ko nakabisaduhin, kusa na lang siya naalala ko sa isip ko. Grabe ka, Nick. Ang talino mo pala. Ano bang trabaho mo sa lungsod? Teacher ka ba? Hindi ah. Sabihin na lang nating public servant ako. Kaya naman pala sanay na sanay kang kumikilos para sa ibang tao. Ikaw na talaga. Magulat-gulat ka dyan. Sige ka, may ribulto ka ng gawa sa putik doon sa bukana ng Sitio Pait. Pang-ilan na ba yung magulang ng bata na yun yung nagpunta dito para pasalamatan ka? Kahapon, yung isa halos maiyak na dahil sa wakas nakakalakad na daw siya. Hindi mo ba naman nilubayan sa pagtitherapy eh? Masaya ako sa ginagawa ko, Noemi. Masaya ako makatulong sa ibang tao. Ikaw na pala yung pumalit sa akin. Di tama nga yung chismis. May palihim na sumusulot sa mga pasyente ko. Hindi ka rin naman bida-bida, no? Nakarami ka na ba, ha? Oh, Lawin, ikaw pala. Teka, paano ka nakapunta dyan? Minamanmanan mo ba kami mula sa likod ng bahay ko? Tigilan mo ang ginagawa mo kung ayaw mong pagsisihan. Pare naman, pasensya ka na ha. Wala naman akong ginagawa ah. Binabahagi ko lang sa kanila yung nalalaman ko kasi napansin ko. Marami namang gamot sa paligid nila eh. Di lang nila alam. Hindi mo talaga ako naintindihan. Tanga ka siguro, no? Hindi ah. Wala ka naman pinapaliwanag eh. Paano ko naman maintindihan yun? Ano yun? Hulaan ko yung nasa isip mo? Bakit? Babae ka ba? Abay, bastos ka talaga! O sige, ganito na lang. Magkita tayo sa bahay ko. Bibigyan kita ng magandang offer. Sa palagay ko naman, kapag pinagsama natin yung mga nalalaman natin, mas makakabuti pa para sa lugar na to. Nako, baka hindi tayo magkasundo. Di kasi ako naniningil ng kahit ano eh. Bukal sa loob ko yung pagtulong. Hindi ko kailangan ng kapalit nun. May problema ba dito? Abay, Lawin. Napagawi ka dito. Manggagamot ka na ba ulit? Baka sa susunod na linggo na ho. Di pa naman nadadala yung mga tao dito eh. Wala pa ding umaamin sa pangingialam ng alaga ko. Nako, paano kaya yon? Ang dami na yatang nangangailangan sa serbisyo mo, Lawin. Magtiis muna sila ngayon, Mang Manuel. Magtiis muna sila sa mga herbal na hindi naman talaga epektibo. Ang totoo nga niyan nilalaso na nga sila paunti-unti. Masaya pa din nilang nilalaklak yung mga gamot na yon. Alam mong hindi totoo yung sinasabi mo. Yung mga herbal ang pinakasafe na gamot. Tsaka pati ba naman yung mga tao dito paniniwalain mo sa kasinungalingan? Pero isang nakakakilabot ng ngisi lang ang isinagot niya sa akin. Saka siya tuluyang umalis. Ngisi yun na alam kong may gagawin siyang pagtatraidor. Hindi man niya sabihin, pero may ideya na ako sa binabalak niya. Ganun ako kabilis maghinala at magduda sa isang tao. Hindi lang kasi ako sa salita bumabase. Inuobserbahan ko ultimo yung body language nila. Kaya bago pa kumilos si Lawin, ginawa ko na din ang part ko nun. Inabisuhan ko na ang mga taong alam kong umiinom ng mga herbal na suhestyon ko. Ang hindi ko alam, simula na pala yun ang delubyo. Hanggang ngayon kapag naaalala ko, sinisisi ko pa din ang sarili ko. Alam ko namang walang mali sa mga ginawa ko. Pero kung hindi siguro ako nakialam, baka hindi dinamay ng halimaw na yon ang mga inosenteng tao. Sa loob lang ng isang gabi, ilang buhay ang nalagas. Nick, iho! Nandiyan ka pa ba? Lumabas ka dito at dalian mo! Lola, bakit ho? Ang aga-aga pa po ah. Ano ho man nangyari? Tsaka anong ginagawa nila dito? Bilisan mo! Tulungan mo sila! Baka may magagawa ka pa daw. Yung mga bata, matitigas na at baka wala na daw buhay. Mula sa pintuan,
Kitang-kita ko ang itsura ng mga kabataang nakahandusay sa loob ng bakuran ni na Lola Andeng. Kahit nanlalambot ay pinilit kong makalapit doon para pulsuhan sila isa-isa. Pero wala na talaga. Matigas pa sila sa bato at kasing lamig na ng yelo. Sa tansya ko, kagabi pa namatay ang mga batang yon. Nakanganga sila at dilat na dilat din ang mga mata. Napuno ng palahaw at iyakan ang umagang yon. Nasa 5 hanggang 7 bata kasi ang naroroon. Nakikiusap ang mga magulang nila sa akin na buhayin ko daw ang mga anak nila. Iling at iyak lang ang naisagot ko. Hindi ako Diyos, hindi ko yun magagawa. Dahil doon, isang tatay ang bigla na lang nagsalita na wala daw pala akong kwenta. Nawala daw talaga akong malasakit sa mga batang yon. Silawin na lang daw ang lalapitan nila. Magmamakaawa sila. Pakikiusap na tulungan sila. Pipigilan ko pa sana sila, pero pinigilan na din ako ni Noemi. Bagamat hilam din ng luha ang mga mata, sumenya siya ng iling sa akin noon. Alam niyo bang ganyan na ganyan yung naging pagkamatay ng anak ni Kapitan? Ang ibig sabihin, iisa lang ang may gawa nito. At hindi siya natatakot pumatay na mas marami. Ngayon, hindi ko sasabihin huwag kayo magluksa. Pero kung uunahin niyo mag-emosyonal sa oras na to, baka hindi lang sila yung mamamatay. Baka sumunod pa ang ilan sa atin. Pwedeng kaanak niyo ulit o iba pang pamilya natin. Bakit hindi niyo sila hayaan lumapit sa akin, Mang Manuel? Hindi ako huwad na manggagamot. At sinisiguro ko sa inyo lahat na kaya kong buhayin ng batang yan. Pero bago ko gawin yon, ayoko nang lalapit pa sa akin yung lalaking yan. Palayasin niyo yan sa sityo at hindi na pwedeng bumalik pa! Ano sinasabi mo? Sino ka para palayasin ako dito? Ako? Ako lang naman yung bubuhay sa mga batang yan. Ano? Hindi niya pa siya palalayasin? Sige! Magtagal tayo na tuluyang mamatay ang mga batang yan! Maghunos dili ka, Lawin! Kay lahat! Kahit irespeto nyo na lang yung pagiging magkapit-bahay natin sa loob ng napakahabang panahon. Bayad na ni Nick ang hanggang 4 na buwan sa bahay ko. At wala din ako may babalik na kahit na magkano sa kanya. Pero huwag kayo mag-alala. Ako na mismo yung mag-aatid sa kanya palabas sa lugar na ito. Sa oras na maubos niya ang mga buwan na bayad siya. Kailan ba siya matatapos, Mang Manuel? May 2 buwan at kalahati pa siyang natitira. Kung gayon, sige. Pero ayoko makikita ang pakalat-kalat yan lalaking yan dito. Huwag niyo siyang palalabasin sa bakuran niyo. Talian niyo kung kinakailangan. Matinding insulto ang inabot ko mula sa demonyong nilalang na yon. Pero dahil wala akong ebidensyang maipapakita sa mga tao na nagpapatunay ng totoong katauhan ni Lawin, alam ko na mahihirapan akong kuhanin ng tiwala at simpatya nila. Nang tumalikod si Lawin ay agad na nagsisunod sa kanya yung mga tao. Kanina lang ay nasa bakura namin. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Wala akong magawa kung hindi ang kuyumin ng kamao at isuntok yon ng isuntok sa lapag. Naiintindihan ka namin, Nick. Pero wala tayong magagawa. Mga tao na ang nagdesisyon. At mas marami silang dihamak kumpara sa atin. Sarado na din ang utak nila. Hindi na natin sila mapipilit. Gagawa ako ng paraan para maglantad ng katauhan niya si Lawin sa harapan mismo ng mga tagasunod niya. Pero ang inaalala ko lang ngayon, yung mga bata, patay na talaga sila, Noemi. Paano pa kaya sila mabubuhay? Teka, hindi kaya... Diyos ko, nasa panganib yung mga bata. Nick, kumalma ka muna, please naman. Sinabi na nating patay yung mga bata. Desisyon na ng mga magulang nila ang sumunod at maniwala kay Lawin. Hindi mo na sila mapipigilan sa bagay na yon, iyo. Pero, Lolo Manuel... Hindi natin kontrolado ang mga yon, iho.
May sarili silang utak. Mabuti pa'y tara na sa loob. Magkape ka na lang, ha? Tingnan mo nga yung kamao mo. Nagdurugo na. Ikaw naman kasi kung bakit ka naman nakikipag-away sa lupa. Tama si mga tatang ko. Sarili na nilang desisyon yun. Halika na sa loob. Gagamutin ko yung sugat mo. Hindi naman tayo susuko Tutulungan kitang magplano. Kakampi mo kami. Hindi nga ako hinayaan ni Lolo Manuel na makalabas sa bakuran. Sumunod naman ako dahil ayokong mapahamak din sila. Itinuon ko ang pansin sa pag-aayos ng mga halaman ko at pagbabasa ng ilan pang libro na dala ko. Isang fantasy book ang nabili ko sa bayan nung nagpunta kami doon ni Lolo Manuel. Tungkol yon sa aswang. Ang totoo, nasimulan ko na yon. Plano kong tapusin yon nang sa gayon ay madagdagan pa ang kaalaman ko tungkol sa mga nilalang na gaya ni Lawin. Huwag mong sabihin na naniniwala ka dyan, Nick. Ayan nakalagay fantasy romance. Ibig sabihin, katang-isip lang yun ng malawak na imahinasyon ng writer. Kahit na. May ilang detalye naman siguro dito na makakatulong kung paano masusugpo yung halimaw na yun. Hindi ako papayag na magkalat siya sa lugar na to, Noemi. Paano ako makakapag-relax dito kung may umaaligid na tulad niya? Ayan nga't relax na relax ka Aray? Oh, bakit? Masakit ba? Bigla siyang sumipa Ang lakas. Para ako mauubusan ng hangin. Pil yung bata. Oh, gumagalaw siya hindi ba masakit? Parang nauunat ng husto yung balat mo Akin na yung kamay mo. Ayan mas mararamdaman mo siya kapag hinawakan mo yung tiyan ko. Oo nga. Oh, bakit parang nanahimik siya? Naramdaman niya siguro yung init ng palad mo, Nick. Hala, oo nga hindi na siya kumilos. Ano baby, nahihiya ka ba sa tito Nick mo, ha? Sa palagay ko, naging komportable na siya kaya ganyan. Tsaka alam niya din pala kapag may kamay ng ibang tao. Oo naman, naririnig ka din niya panigurado. Talaga? Oh, baby, mag-enjoy ka lang dyan ha. Huwag ka muna dito, magulo pa dito. Lilinisin muna ng tito Nick hanggang sa makalabas ka na. Ang laki pa ng ngiti ko noon habang kinakausap ang nooy umbok ng tiyan ni Noemi. Pero nang mag-angat ako ng tingin, naglaho ang ngiti ko nang makita ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Kinabahan ako. Inakala kong mali yung mga nasabi ko. Sorry. Mali ba yung sinabi ko? Nako, hindi. Ewan ko din Para kasing natouch ako dun sa sinabi mo. Ang akala ko kasi wala nang poprotekta sa aming mag-ina maliban kina tatang at mamang. Maging ako ay nagtaka din sa ginawi ko. Saka ko na lang yun naisip nang matapos ng magsalita si Noemi. Doon ko palang napagtanto na parang ang awkward na pala ng itsura namin. Kaso, hindi naman talaga ako nakaramdam ng ganun kanina. Yun pa nga ang pinakamagaan kong sandali, lalo na at namomroblema ako kay Lawin. Gabi nang ibalita sa amin ni Lolo Manuel ang nangyari dun sa mga bata. Nagkamalay nga daw ulit ang mga yon, kaya tuwang-tuwa yung mga magulang. Kaso nga lang, parang mga robot na lang kumilos. Tulala lang at parang naglalakad na patay. Hindi na sila yun, Lolo Manuel. Sigurado ako nilagyan ng mutya ni Lawin yun para mabuhay. Mutya? Anong mutya? Yun yung ginagawa ng aswang kapag manghahawa sila. Wala po ba talaga kayo ideya kung ano yung mga aswang, Lolo? Bakit ba parang ayaw mo maniwala na hindi namin alam yung tungkol sa kanila? Nasabi ko naman sa'yo, di ba?
payapa at tahimik dito sa amin. At kahit liblib dito, mababait at mapagkakatiwalaan naman yung mga tao. Ang alam ko kasi sa mga probinsya, laganap yung mga kwentong bayan gaya ng aswang. Tsaka bata pa ako noon, may ideya na ako sa mga ganyan dahil sa comics na nababasa ko noon. Pero kung hindi pa ako nagbasa ng tungkol sa kanila ngayon, baka hindi ko na nalaman yung tungkol sa paghahawan ng ginagawa nila sa mga tao. Pwedeng dahil sa mutya, pwede din pong dahil sa laway nila. Hindi sumagi sa isip ko na sa ganitong panahon pa magkakaroon ng ganyan dito. Ano ba nangyayari sa labas? Wala ba silang sariling mundo at nanggugulo sila sa mga tao? Sadyang magulang at matalino yung isang yan, Lolo. Ang akala niya siguro, mauuto niya na matagal na panahon yung mga tao dito. Kung hindi ka dumating, siguradong mangyayari yan, Nick. Kung ako lang naman yung nakakapansin sa kakaibang kilos ng taong yun, hindi ko rin sila pipiliti maniwala sa akin. Basta ang gagawin ko, poprotektahan ko lang ang pamilya ko. May naisip ka bang plano? Wala pa ho ako. Pero si Noemi may suggestion kanina. Hindi lang ako pumayag. Nang sabihin ko din kay Lolo Manuel ang plano ni Noemi, ayaw niya ding pumayag nung simula. Pero maya-maya pa ay natahimik siya at tila napaisip. Tinitigan niya ako noon sa mga mata at tinanong ng isang bagay. Nang masagot ko yon, mukhang nakontento naman siya. Bago umuwi sa bahay nila ay tinapik niya pa ang magkabilang balikat ko. Makalipas naman ng 1 linggo, tarantang nagpapainit ng tubig si Lola Andeng. Habang si Lolo Manuel naman ay dali-daling lumabas para humingi ng tulong sa matandang komadrona sa sitio. 7 buwan lang noon ang tiyan ni Noemi. Pero ang sabi ay pumutok na ang panubigan niya. Bakit yan ang kasama mo? Nasaan si Ino? Doon ko nga naabutan si Lawin. Ginagamot si Ino dahil hindi na halos makakilos. Na-stroke pala kaninang umaga yun eh. Bakit si Lawin ang isinama mo? Marunong bang magpaanak yan? Oo daw. Hindi ba't siya yung nagpaanak dun kay Tere? Huwag po kayo magalala, Lola Anding. May lalabas ho na ligtas nitong si Noemi yung bata. Ang hihilingin ko lang sana, lumabas muna yung lalaking yan. Alam niyo namang nahihirapan makababa yung sanggol kapag may lalaking nanonood eh. Di sasama ka rin sa labas, pre. Hindi ba't lalaki ka? Maliban sa akin, huwag mo lang ang dinadala dito yung pagiging pilosopo mo. Saka hindi mo ako pare ah. Inire-respeto ko ng mga tao dito. Kaya matuto kang gumalang. Ganun ba? Mabuti naman at nabanggit mo yan. Inimbita ko din sila lahat na dumalo sa gagawin mong pagpapaanak. Naniniwala kasi sila na espesyal yung ipapakita mo sa kanila ngayong gabi. Teka, anong ginagawa niyo dito? Bawal ang napakaraming tao kapag may mga anak. Hindi niyo ba alam yon? Huwag ka mag-alala. Nariyan lang siya sa kwarto at sarado naman yan. Ganun ba? O sige, okay na din yan. Papasok na ako ah. Dito lang kayo. Teka, ano to? Nasaan si Noemi? Bakit sariwang dugo at atayin nandito? Yun ang pagkakataong hinihintay ko. Pagkahila namin ng tabing na ginawa lang namin ni Lolo Manuel. Sabay-sabay na napasinghap ang lahat. Nasaksihan nila kung paanong nilalantakan ni Lawin ang atay at halos gawing tubig ang dugo. Pampalakas ko to. Ito yung nagbibigay ng kapangyarihan sa akin para patuloy ko kayong magamot. Mula sa kusina ay inilabas ko naman ng ilang piraso at sariwang utak ng baka. May kasama din yung puso. Napangisi ako nang makita ko kung paanong lalong matakam si Lawin. Siya din ang kusang lumalapit noon sa akin. At habang ginagawa yon, unti-unti na ding lalagas ang mga buhok niya. Nangulubot at umitim ang kanyang mga balat. Humaba ang mga kuko at unti-unting lumaylay ang napakahaba niyang dila na noon ay naglalaway pa.
May isang lalaki ang tila nagising at sumigaw ng aswang. Pero parang hindi na nakikinig ang halimaw. Tutok na tutok siya noon sa utak na hawak ko. Hindi ko inaasahan na napakabilis niya palang kumilos. Para siyang butiki na kumapit sa kung saan-saan. Hanggang sa napunta na pala siya sa likuran ko. Naramdaman ko ang presensya niya kaya bago niya pa ako maunahan. Ubod lakas kong inuntog sa kanya ang ulo ko. At pagharap ko, sapo niya na ang ilong na nagdurugo. Pero ngumisi lang siya at dinilaan pa ang sariling dugo. Nagulat na lang ako nang biglang sumakal sa akin yung mahaba ng dila. Parang nakita ko pa noon yung matilos nung dulo na anumang oras ay handang sumaksak sa leeg ko. Lintik kang aswang ka! Kaya pala marami kang nauto! Ahas pala yung dila mo! Ayan ang bagay sa'yo! Ngongo ka ngayon! Tignan lang natin kung may makaintindi pa sa mga sinasabi mo! Ano pang iniintay nyo? Kumilos na kayo bago patuluyan lumakas at tubusin tayong lahat! Mabilis na nagsialis yung mga kalalakihan. Pagbalik nila, may isang dumiretso agad kay Lawin at pinagtataga ito. Ang isa naman ay nagkalakas na din ng loob para umabante at paghahampasin ng pala ang katawan nito. Panay din ang angil ng aswang. Hindi malaman kung ano ang unang iindahin. Maya-maya pa, nagulat din ako nang bigla na lang dumating si Kapitan Bitbitang Barel. Bago walang awa niyang ipinutok at inubos ang bala nun sa ulo ng halimaw. Bakas sa mukha nito ang matinding galit dahil halos pulang-pula ang mukha niya. Wala nang lumalabas na bala, sige pa rin ang kalabit niya sa gatilyo. Kap, tama na ho! Sa dami ba naman ng balang bumaon sa utak niyan, hindi pa siya mamamatay? Ano bang namatay ang sinasabi mo? Ayan yung dila, kumikiwat-kiwat pa na akala mo'y bulating na asnan. Tumabi ka nga dyan at bubuhusan ko ng pinakulong bawang ang lintek. Ganyan dapat ang ginagawa sa mga sinungaling na tao. Binapanlawan ng kumukulong tubig. Ang akala namin ay doon na matatapos ang lahat. Tila nagising na din kasi sa matagal na pagkakatulog ang mga taong naroon ng sandaling yon. Gulat na gulat sila sa mga nasaksihan. Ang iba ay hindi kinaya at lumabas. Ang ilan ay nagsuka pa. Nang bigla na lang nagkasigawan. Nagkaroon ng komosyon na nagmumula sa labas ng bahay. Pinilit kong makalabas kahit masikip. Dahil sa dami ng taong nakikiusyoso. Doon ay nakita ko yung nasa 5 kabataan na binuhay ni Lawin dati. Para silang mga zombie na nanghahabol at nangangagat ng mga tao. Mabuti na lang at lumabas na din ang ilang kalalakihan. Kami naman, humahabol nun sa mga kabataan para pigilan sila. Ang kaso, sadyang mabibilis at maliliksing kumilos ang mga yon. Nang muli ay pumailan lang ang magkakasunod at mas malalakas na putok ng barel. Kasunod doon ay isa-isang nagbagsakan yung mga bata. Kung hindi sa ulo ang tama, papalya lang sa bandang batok. Pero ganun pa din, halos sumabog ang ulo ng mga yon. Nang hanapin ko kung saan galing, nakita ko sa di kalayuan si Lolo Manuel. Animoy nasa pelikula habang nakangisi. Naninigarilyo at proud na hawak ang isang shotgun. Ang nakakatawa lang, nakasuot din siya noon ng hat na parang pang-cowboy. Siguro'y ramdam na ramdam niya ang pagiging mukhang bad boy niya. Kinaumagahan naman pagkatapos ng mga pangyayaring yon. Oh, bumalik na pala yung dati mong kalivin eh. Buti ginausap siya na maayos ni Lolo Manuel. At ikaw naman, hindi mo balak magsabi na aalis ka na pala? Ni 1 buwan ka pang natitira. May kailangan akong asikasuhin sa Maynila eh. Mahalagang bagay yun. Hindi pala pwedeng pabayaan na lang. Ganun ba? Oo, sige. Babalik ka pa ba? Hindi ko alam.
Baka kasi matagalan yung aasikasuhin ko. Bakit? Wala naman. Hindi ka na pala makikita ni baby kung sakali. Sayang lang, hindi niya na magagawang kilalanin yung taong ilang beses na nagligtas sa kanya. Ano ka ba? Matapang din naman daw kasi yung nanay niya. Ikaw ba naman yung ilang beses na pumayag na gawing pain sa limaw eh? Buti nga nung huli, pumayag ka nang wala doon sa eksena eh. Matindi pala yung dila ng halimaw na yun. Nagagawa pa manakal. Kung alam mo lang kung gaano ako na-bored dun sa kwarto mo ng oras na yon. Narealize ko nga lang na tama yung desisyon mo nung lumabas na yung mga bata. Grabe no, kahit sino kinakagat nila. Kaya nga eh. Mabuti na lang hindi pala sila nakakahawa. Tsaka saktong-sakto lang din yung dating na ambulansya nun. Akala ko hindi ako pagbibigyan ng mga yun eh. Nang tawagin na siya nung Elias, malungkot siyang ngumiti sa akin at tumayo na. Pilit ng ngiti naman ang ibinigay ko nun sa kanya. Hindi totoong manganganak na siya. Palabas lang namin yon para mahuli si Lawin. Si Noemi din ang may pakana nun. Mabuti na lang at hindi kami sumablay. Maaga kinabukasan ang nakatakdang alis ko pabalik sa Maynila. Pakiramdam ko nga nun, tamang-tama lang ang desisyon ko. Dahil kung sakaling magtatagal pa ako doon, hindi ko rin siguro ma-enjoy na panoorin si Noemi kasama ang boyfriend niya. Nagpiyansa ako noon habang nililitis ang kaso ko. Hindi ako nawalan ng pag-asa na lalabas ang katotohanan at mababawi kong muli ang dignidad ko. Pagkatapos kasi na nangyari sa Sitio Pait, napagtanto ko na napakahalaga ang role ko sa lipunan bilang isang doktor. Kung bakit napakaraming tao sa probinsya ang kumakapit sa mga peking manggagamot. Yun ay dahil walang available na tulad ko sa mga lugar nila. Paano mo nagawa sa akin to, Elvira? Pinagkatiwalaan kita! Dapat lang sa'yo yan, Nick. Masyado ka nang naging balakid sa buhay ko. Una, binigyan kita ng chance na manatili sa posisyon mo. Basta't tatanggapin mo ko bilang nobya mo. Pero ano? Halos isampal mo sa akin na hindi mo ko gusto. Yun yung totoo. Hindi kita gusto at hindi kita mahal. Kaibigan lang naman talaga yung tingin ko sa iyo eh. Ang mabuti pa, Elvira, umamin ka na sa ginawa mo. Mahanap ko din yung nurse na inapahan mo para magpaabot ng reseta sa pamilyang yon. At kapag nangyari yon, sisiguruhin ko sa iyo na mabubulok ka sa kulungan. Yun ay kung mahahanap mo pa at kung makakapagsalita pa. At oo nga pala, bibigyan kita ng clue kung saan mo siya mahahanap. Sa bakanting lote malapit sa bahay mo. Pati mga fingerprints mo at kutsilyo sa bahay nandun. Wala ka nang kawala, Nick. Tanggapin mo na lang na sa kulungan ka natatanda at mamamatay. Hindi na ako kumibo pero pinanood ko siyang lumabas ng restaurant kung saan ko siya niyayang makipagkita. Habang chinecheck ko kasi yung reseta daw na binigay ko, bigla na lang pumasok sa isip ko si Elvira. Wala naman kasing ibang nakakagalaw sa mga gamit ko maliban sa kanya. Pagkatapos ay dali-dali akong nagtungo sa rekto, kung saan alam ko na may mga gumagaya ng handwriting ng iba. Doon ko nahanap yung gumawa ng sulat sa prescription pad ko. Binayaran ko ng mas mahal para umamin at ituro ang nagpagawa nun sa kanya. At hindi nga ako nagkamali, si Elvira nga yun. Pero hindi ko yun basta sinabi sa mga kapulisan. Hinamon ko lang sila na bigyan ako ng sapat na equipment sa katawan para ma-record ang gagawin kong pagpapaamin sa dati kong kaibigan. Papalabas na noon sa restaurant si Elvira nang salubungin siya ng mga kapulisan na nanunood lang sa labas. Agad siyang pinusasan ng mga ito at isinakay sa police mobile. Pagkatapos noon, may dalawa pang witness na lumabas. Yung kapitbahay ko na nakakita sa ginawang pagbabaon ng katawan sa katabing bakura ng bahay ko. At yung gumaya sa sulat kamay ko at pirma ko. Makalipas naman ang 2 taon.
Mabuti naman at nagkaroon na ng maliit na center dito sa atin, ano? Kahit papano'y may malalapitan na tayo. Nasaan ba ang doktor nang makapagpasalamat naman ako? Nako, mukhang may center nga. Pala-absent naman yung doktor. Wala di silbi yan. Pamumugaran lang to ng gagamba at damong ligaw sa katagalan. Parang yung ginawa nila dati. Ay na't sira-sira na nga. Masyado ka talagang negatibo. Tumawag ka na nga lang at ito nga po natin kailangang magamot ang ubo. Sos, may oregano naman sa bahay. Pwede na yon. Halika na't nagsasayang lang tayo ng oras dito. Oh, nandiyan na pala si Noemi. Bilisan mo nga at nangangalay na ako dito kay Cordapio. Ang bigat-bigat Pasensya na ho, isinara ko pa yung tindahan Akin na nga ho si Nico. Nandiyan na po ba yung doktor? Nako, walang doktor. Center lang ang meron. Masyado naman po kayo mainipin, Lolo Manuel. Hindi pa rin kayo nagbabago Halos sabay-sabay silang napanganga nang makita ko. Nakasuot ng puting uniform at nakasukbit sa batok ang stethoscope. Walang nakapagsalita sa kanila. Maging si Noemi ay tulala lang habang napapangiti at namumuo ang luha sa mga mata. Ito na ba yung anak niyo ni Elias, Noemi? Aba, ang laki na. Narinig kong Nico yung pangalan niya. Dahil ba sa Nico ang pangalan ng tito niya? Oh, akin na siya. Grabe, ang pogi naman ng batang yan. Mana sa lolo niya Nalintikan kang bata ka. Abay, bakit ba parang multo ka na lang bigla na nagpapakita Halika nga rito at madagukan kita. Hindi na rin ako nakatiis noon. Matapos kong magmano sa dalawang matanda, nilapitan ko naman si Noemi. Niyakap at hinagkan ko siya sa noo. Hindi ko alintana kung nasa paligid ba si Elias. Dalaya tayo ng bugso ng damdamin ko. Napag-alaman ko na hindi naman pala tinanggap ni Noemi si Elias. Kinabukasan din daw pag-alis na pag-alis ko. Pinaalis din ito ang lalaki. Matapos daw kasi ang panluloko nito sa kanya. Hindi na rin niya maramdamang mahal niya pa ito. At simula nun, kinaya niyang maging ama at ina sa kanyang anak. Nakagabay din naman sina Lolo Manuel at Lola Andeng. Kaya hindi yun naging masyadong mahirap. Sa ngayon po, Miss Clara, ay masaya na ang buhay ko. Kontento akong nagseserbisyo sa mga taga-sityo. Tinanggihan ko kasi ang offer sa akin sa ospital at nag-request na magtatayo na lang ng sarili kong health center sa Sitio Pait. Regular akong nadadalhan ng mga gamot at ibang pangangailangan. Mag-iisang dekada na simula nang mangyari yon. Ngayon ay 5 taon na kaming kasal ni Noemi at magiging kuya na din si Nico. Sana po ay na-inspire kayo at nakapulutan ng aral ang kwento kong ito. Maraming salamat po sa oportunidad na mabigyang buhay ang aking kwento sa inyong channel. God bless po at naway lumawak pa ang naaabot ng inyong mga kwento. Ako po muli ito, si Doc Nicolas ng Sitio Pait. Lubos na nagpapasalamat.